Magandang araw mga ka-stroke. For today's video ay papakita ko po sa inyo ang ginagawa ko tuwing Martes at Biyernes. At yan pong araw na yan ay ang palengke ng aming bayan. So maaga pong umaalis ang aking asawa para mamalengke. At ang mga anak ko naman ay pumapasok sa school at ang isa ay pumapasok sa trabaho. So ako po naiiwanan dito sa bahay. Kung mga gawain din lang naman sa bahay ang pag-uusapan, nagkayang-kaya na natin yan. Ayan, dahil sa tayo survivor na at nakuha ko lahat yan sa pag-exercise at sa aking tiyaga. Kaya nakakagalaw na tayo ng normal. But not 100%. Nakikita nyo naman nakakilakad. Paika-ika pa din. Naiwanan pa rin kasi yung mga katas ng stroke. Ayan, bagamat ako'y 4 na taon na na-stroke ay nandun pa rin yung makikita mo ang bahid ng aking pagka-stroke. Nandun pa rin na bumibengkong ang aking kamay at isa pa ay yung paika-ika. Pero kung bagamat ganon ay nakakasabay na tayo sa normal na pamumuhay, kagaya ng mga gawaing bahay, pagdadrive at pagka yung pumupunta ka sa tindahan ay nakakapunta ka sa pamagitan ng paglalakad kahit pa ika-ika. Tanggap ko naman kung ano nangyari sa akin. Kailangan tanggapin kasama yan sa pag-recover mo. Pero alam niyo ba mga ka-stroke na napakatagal ko rin bago natanggap ang nangyari sa akin. Sapagkat alam ko hindi na ako magiging normal na katulad ng dati. Yung mawalan ka na lamang ng trabaho talaga napakasakit na. Ayan, kasama rin yung mga kabarkada mo, mawawala lahat yan sa iyo, pero kailangan mong tanggapin. Alam niyo ba mga ka-stroke na ako'y dumanas din ng depresyon na talagang hindi ko matanggap. Ang pakiramdam ko ay para ako nahulog sa balon na kalalim na hindi na ako makakaahon pa. Tapos pakiramdam ko ay wala na akong pakinabang pa. Parang tinuturing ko ang aking sarili na isang inutil. Yung tipong sinasarili mo ang mundo. Kapag may pumupunta sa bahay, tatago ako lagi sa kwarto, hindi ako lumalabas. At ayaw ko rin ang ako'y binibisita. Ayaw ko na may nakakita sa akin. Yun bang galit ka sa lahat? Galit ka sa sarili mo, galit ka sa mga kasama mo, galit ka sa mundo. At eto na, dito na nagumpisa ang aking mabigat na pakikipaglaban sa aking pagkaka-stroke. Dahil nakita ko ang pamilya ko na hindi talaga nila ako sinusukuan sa pag-aalaga sa akin. Ay mas lalo pa lang ikaw na may katawan na ang hindi susuko at dapat na matuto kang lumaban. At dyan ko nakita ang halaga ng buhay. At dito ko ginamit ang aking puso, isip at diwa kung paano ko lalabanan ang isang hamon na pagsubok na ito. Hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok kung talagang hindi natin kayang lampasan. Kaya naman eto ako, basang-basa sa ulan, walang masisilungan, walang malalapitan, parang kantaya tayo. Ang ibig ko sabihin, eto nga ako ngayon at nakakatayo na at ayan nga, nakakapag-ugas ng plato, nakakapaglinis ng bahay, nakakapag-drive at marami pa akong ginagawa sa labas ng mga activities dahil din yan sa aking pagsisikap at naniniwala ako sa sarili at naniniwala ako sa halaga ng buhay. Kaya may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Tandaan natin yan mga ka-stroke, mga kapatid. Hanggat ikay nabubuhay ay kailangan mong lumaban. Dahil kung ikay hindi lalaban ay walang patutunguhan. Diyan ka lamang lagi sa loob ng tahanan, pasilip-silip lamang sa bintana. Ganun bang gusto mo mangyari kay stroke? Lumaban ka habang may buhay, may laban. Makukuha yan sa paunti-unti at tiyaga at matibay na paghihintay. Bagamat nariyan ang Diyos, tutulungan ka niya ay tulungan mo rin ang sarili. Kailangan may gawin ka. Kailangan tulungan mo ang sarili. At diyan mag-umpisa ang iyong pagbangon sa pagkakadapa kay stroke. Kailangan mo rin kasi nga maging masaya. Kailangan magkaroon ka ng ngiti lagi sa iyong labi. Iba ang pakiramdam na ikaw ay nasisiyahan
kailangan mag-isip ka rin ng mga bagay na makapagpapasiya sa iyo. Kailangan meron ka na papaglibangan, at iyan ang isang makakapagpalimot sa iyo na ikaw ay na-stroke, at makakapagpadagdag ng kumpiyansa sa iyong pag-recover. Dahil kung magpapailalim ka at mangingibabaw sa iyo ay galit at inggit, ay di yan magsisimula ang iyong pagkatalo at matagal ang iyong pag-recover. Kailangan mo maging masaya at panatag ang iyong puso lagi. O, diba? O, ganun lang kadali. Ganun lang lagi ginagawa ko pagka Tuesday and Friday, kasi yan ang palengke ng aming bayan. At yan po ang aking ginagawa. But dumating man si Mrs., ay di wala na siyang ugasan ng mga pinggan, at saka malinis na ang bahay. At syempre, pagdating niya, yung pong kanya na pamalengke, ay tayo rin po ang magluluto. Ako rin po ang magluluto. Ayan. At ayan, medyo hirap din po ako sa mga paggagayat ng sibuyas at saka ng kamatis, pero kayang-kaya naman kahit dandahan, hindi naman nagmamadali Tandaan po natin mga ka-stroke, ang maayos na gawain ay nakukuha yan sa dahan-dahan. Ayan, slowly but surely. Wow! Siyempre, hindi naman tayo papayag na maglilinis lamang ng bahay. Meron din po akong premyo sa misis ko. At kukuhanin ko po yung aking premyo. Ayan. Ito po ang aking premyo. A brand new Triple X bra. So, yun po nagawa natin sa ating video for today. Nakita nyo naman po ang aking lakad pa ika-ika. Kasi po ay may pagdaan ako po yung okay ang lakad. Kasi po yon ay meron po akong ginagamit na AFO foot wrap. Kaya po maayos ang aking lakad. Nilalagyan ko po siya ng AFO foot wrap para maganda lakad. So maraming salamat po sa panonood. Pinakita ko po ang aking routine pagka Martes at saka Biyernes. So maraming salamat. Lagi natin tatandaan na tayong lahat ay gagaling, lalakas, at titigas. Maraming salamat po, and God bless po. Laban lang.